Dahil sa pinsalang dulot ni Rafael ay maging ang Torre ay naapektuhan na rin kaya nagkagulo ang mga research staff. Napasok na ni Ron ang Torre at hinarap nito ang nag-aamok na halimaw. Ganon din ang ginagawa ni Teppei sa kopiraso ni Rafael na nabuhay sa basurahan ng impyerno. Samantala, habang tinatanaw ang imperyo, napaisip si Fu kung ano na ang gagawin ni Teppei gayong mukhang dumating na ang oras ng huling digmaan. Biglang naalala ni Fu si Lily bago iyon bawian ng buhay, at ang kapatid nitong si Quattro na pinatawad siya bago iyon namatay. Doon ay sinabi niya sa magkapatid na baka dito na siya magpapahinga, at isinigurado rin ni Fu kay Jetem na magkasama sila hanggang sa huli. Hindi man lang nabigla si Rafael sa pag-atake ni Ron, nang biglang maramdaman ni Raido ang napakalakas na puwersa na nagmumula sa ilalim ng lupa, at kasing lakas umano iyon ng halimaw. Maya-maya pa ay nagtaka si Ron kung saan pupunta ang halimaw, habang mag-isang hinaharap ni Teppei si Rafael sa ilalim ng lupa dahil nagkahiwalay sila ni X. Habang kinakain ni Rafael ang sarili nitong galame ay nagawang makatakas ni X pabalik kay Teppei. Nadetect ni Max ang pagsasanib ng dalawang hindi kilalang puwersa at agad iyong sinabi kay Hokuto, ngunit dahil mukhang nahihirapan si Hokuto sa karamdaman ay ang tanging isinagot lang nito ay hanapin ni Max si Teppei at ang iba pa nilang kasamahan. Mabilis na natunto ni Max ang kinaroroonan ni Teppei. Nagawa pang kumustahin ni Teppei ang pakiramdam ni Hokuto, ngunit sinabi nito na hindi dapat iyon ang alalahanin niya dahil ilang oras na lang bago sumailalim si Rafael sa huling yugto ng ebolusyon at pagbabagong anyo nito. Pag nangyari iyon ay masasaksihan nila ang tinatawag na katapusan ng kanilang mundo. Kailangan nilang marating ang main computer sa Torre upang maisagawa ang panghuling pagkalkula, pero ang tanging makakagawa lang yon ay si Professor Takamiya. Kung magagamit nila iyon, maipapadala ang datos sa pamamagitan ni X para maiparating naman iyon kay Max. Nangako naman si Teppei na tutulungan niya ang kuya niya. Samantala, plano na sanang pasukin ni Ron ang butas na dinaanan ng halimaw nang biglang dumating si Fo at sinabing may isang bagay pa silang dapat linawin, ang alamin kung ano talaga ang Emperor. Habang nasa daan na sina Teppei papunta sa Torre, nagtaka si Takamiya kung bakit sila sinamahan ni Marcelo at Amigo. Sumagot ito at sinabing sila ang nakakaalam ng daan papunta sa Torre. Habang nakaabang sina Dr. Shutai at Hokuto sa ilalim ng lupa, ipinahanap na nito kay Max ang pinakamalapit na computer para alam na agad ni X ang kanilang pupuntahan. Biglang tumunog ang alarm dahil na-detect sila ng mga bantay kaya nagmadali na sina Marcelo, pero hinintay pa ni Teppei na ipadala ni Max ang datos ng computer na matatagpuan sa private room ng commander na si Aramis. Dahil 300 metro ang layo niyon ay nagmadali na si Marcelo, at swerte namang pinadaan sila ng mga kawal dahil sa pag-aakalang kakampi pa rin ito. Habang naghihintay sa pagbubukas ng pinto ay nagkwentuhan muna ang magkapatid tungkol kay Dr. Shutai na inakala ni Teppei na kasintahan ng kanyang kapatid. Nang biglang sa pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang mga bantay. Agad na hinarang ni Marcelo ang pag-atake ng mga ito kay Takamiya at bumawi naman si Teppei gamit ang Messiah Fist. Agad niyang napabagsak ang mga bantay ngunit napuruhan ng mga iyon si Marcelo. Bago bawian ng buhay ay bumagsak na lang ang luha nito nang maalala kung paano siya pinasalamatan ni Dr. Shutai, habang hindi naman matanggap ni Amigo ang pagkawala nito. Pagkatapos magpaalam kay Marcelo ay nagpatuloy na ang mga ito nang bigla silang atakihin ng mga bantay. Sinabi ni Teppei na siya na ang bahala sa mga iyon at ipinagbili na lang kay Amigo ang kaligtasan ng kanyang kapatid papunta sa silid ni Aramis. Nang marating nila iyon ay muling nagkaroon ng kalaban kaya sinabi ni Amigo kay Takamiya na magpatuloy na at siya na ang bahala sa mga iyon. Agad na hinanap ni Takamiya ang datos habang patuloy ang pakikipaglaban ni Amigo. Maya-maya pa ay nagawang ma-access ni Takamiya ang main computer at agad iyong ipinadala kina Hokuto. Samantala, sinabi ni Misha na alam niyang darating doon sina Ron at Fu kaya pinatuloy niya ang mga ito. Agad na sinabi ni Fu na may kailangan lang silang itanong, ngunit sinabi ni Misha na wala siyang dapat sagutin dahil huli na rin naman ang lahat sapagkat malapit nang matapos ang huling yugto ng pagbabagong anyo ni Rafael. Dahil wala naman umanong nagawang tama ang dalawa ay tatapusin na lang umano ni Misha ang mga ito. Inilabas nito ang kambal na bit at saka humalakhak ng pagtawa. Nang makarating si Teppei sa harap ng silid ni Aramis, napasigaw na lang siya sa pangalan ni Amigo dahil sa kinahinatnan nito para lang maprotektahan si Takamiya. Sa lakas ng sigaw ni Teppei para ipaghiganti si Amigo ay narinig iyon ng kapatid niya. Patuloy na niyayanig ng malakas na lindol ang lugar at unti-unti nang nasesire ang mga parte nito dahil sa paggalaw ni Rafael. Maging si Max ay hindi na masukat ang lawak ng lakas ng halimaw. Dahil naabot na ng mga galame ni Rafael ang pwesto nila ay ipinag-utos ni Hokuto na umalis na sila doon dahil masyado ng delikado ang sitwasyon.
Samantala, nakiusap sina Fu kay Misha na makausap ang Emperor upang malaman ang totoo, kung mabuti ba iyon o masama. Pero hindi sila pinakinggan ni Misha at sinabing sa mga oras na ito ay galit na galit ang Emperor. Dagdag pa nito na totoo na ang Emperor ang Panginoon dahil wala iyong ibang ginawa kundi ang makakabuti sa imperyo. Ngunit galit na sinabi ni Ron na walang kwenta ang sinasabi ni Misha kaya payagan na umano sila na makausap ang Emperor mismo. Dahil sa bastos na pananalita ni Ron ay nagalit si Misha at ipinag-utos sa kambal na beat na atakihin ang dalawa. Ang kambal na beat na sina Zeta at Sita ay ibinigay ng Emperor kina Misha at Nasha bago pa man mapunta sa dalawa sina Jetem at Rado kaya wala umanong katumbas na katapatan ng kambal na beat. Dahil wala ng oras ang dalawa, hinarap na nila sina Zeta at Sita, ngunit hindi sila makapaniwala na kayang basahin ng dalawa ang mga kilos nila. Maya-maya pa ay tinawag siya ni Nasha kaya sinabi ni Misha na huwag itong mag-alala dahil magiging mapayapa na ulit at mapaparusahan na ang mga nagtraidor sa Emperor at ang nagpapahirap kay Nasha. Patuloy ang pakikipaglaban ni Teppei sa mga robot kaya hindi maiwasan ni Takamiya ang mag-alala. Hanggang sa naisip nito na hanapin sa computer ang makapagpapahinto sa robot na iyon, at doon ay agad na pinasabog ni Teppei ang mga ito. Umiiyak na lumapit si Teppei kay Amigo dahil sa pagbuwis niyo ng buhay para protektahan ang kapatid niya. Maya-maya pa ay lumabas si Takamiya at napatingin na lang sa pinsalang naganap. Pero wala na silang oras kaya bumalik ito sa computer na puno ng datos at sigurado siyang maraming impormasyon doon kung paano matatalo si Raphael. Para kina Marcelo at Amigo ay nangako si Takamiya na hindi masasayang ang sakripisyo ng mga ito. Nagulat si Hokuto nang makita ang mga record ng lugar na pinasabog ng imperyo noon. Ibig sabihin, ang bombang iyon ay inilunsad ng imperyo kaya ang pagkamatay ni Lily na siyang sanhi ng Lomet sa pagitan ni Nafo at Quattro ay dahil sa bombang iyon. Kaya rin sila naging ulila ni Ron at Karen. Kinuha ng imperyo ang walang pasubali niyang katapatan at pinaniwalang ang Emperor ang Panginoon kaya galit na galit si Hokuto. Bakas na ang pagod kina Fo at Ron pero hindi pa rin nila natatalo ang dalawang beat dahil bawat iniisip nilang gawin ay nababasa ng dalawa. Ibig sabihin, bawat galaw nila ay nakalagay sa mga beat na iyon pati na rin ang lahat ng kanilang datos mula pa ng kanilang pagkabata. Tulad ng kung paano nila gamitin ang kanilang sandata, kung gaano sila kabibilis makipaglaban, kung gaano kaliksi ang kanilang kilos, at kung ano pa ang kaya nilang gawin. Nang muling atakihin ng kambal na beat ang dalawa ay napabagsak sila ng mga ito kaya para kay Misha ay para pa ding mga kawawang ulila ang mga ito. Bago muling atakihin ng kambal na beat sina Fo at Ron ay ipinaalala ni Misha sa dalawa na ang Emperor ang nag-iisa nilang Panginoon. Habang nadidagdagan ang mga impormasyong nalalaman ni Takamiya, ikinwento pa ni Misha sa dalawa ang panahong naulila rin sila ng kakambal na si Nasha. Pumupunta sila noon sa mga bayan para lang makatakas sa digmaan. Sa paniniwalang puprotektahan sila ng Panginoon ay nanatiling matatag ang kambal, nang biglang may sumabog sa bayan na kinaroroonan nila. Dahil sa nahulog na teddy bear ay nagkahiwalay sila at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa likod ni Nasha. Nang muli silang magkita ay pilit ginigising ni Misha ang kakambal at sinabing padating na ang doktor pero sinabi ni Nasha na iligtas na lang ni Misha ang sarili. Ngunit hindi pumayag si Misha hanggang sa mawalan na ng malay si Nasha. Doon taimtim na humiling si Misha hindi lang sa Panginoon kundi maging kay Satan na iligtas si Nasha kapalit ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay. Doon niya nakilala ang Emperor at iyon ang katotohanan kung paano nailigtas si Nasha at nabigyan pa sila ng buhay na walang hanggan. At dahil sa superior na kaalamang siyentipiko ng Emperor, lumikha ito ng mga bagong lahi ng mga nilalang 300 taon na ang nakalilipas at walang sino man ang nakakakilala sa Emperor. Nagulat ang dalawa at hindi makapaniwala na 300 taon na si Misha. Ayon pa dito ay nabigyan din sila ni Nasha ng bagong katawan at wala na rin silang kinatatakutang kamatayan dahil wala nang makakapanakit pa sa kanila. Nagtanong si Fo kung paano nakapanatili sina Misha sa ganong kabata na katawan sa loob ng 300 taon, pero sumingit si Ron at sinabing hindi yun gawa ng Panginoon, kundi gawa ng siyensya. Habang sinusugod ni Zeta at Sita sina Fo, sinabi ni Ron na kaya nilang hanapin ang Emperor at hindi na nila kailangan pa ang tulong ni Misha. Gamit ang Aura Spear, inatake ni Ron ang kambal na beat at sinabing walang makakapigil sa kanila na makausap ang Emperor. Tumawa lang si Misha at sinabing hindi nag-iingat si Ron, at nang lumingon ito ay inatake agad si Ron ng beat. Maya-maya pa ay na-detect ni Max ang pagtaas ni Raphael sa tore bagay na ipinagtaka ni Hokuto kaya pinabantayan niya lang kay Max kung ano ang pinaplano ng halimaw. Samantala, nagkaroon ng problema si Takamiya nang biglang mawala ng impormasyon ang computer. Ibig sabihin ay nalaman na ng imperyo na naroon sila kaya itinigil ng mga iyon ang paghahatid ng datos sa system.
Kailangan pa naman nila ang mga iyon para matalo si Raphael. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Ron sa beat ay nagawa niya iyong patalsikan, bagay na ipinagtaka ni Misha. Nang biglang pigilan ni Nasha ang kakambal at nakiusap na tigilan na ang pagpatay. Hinawakan ni Misha ang kamay nito at sinabing naiintindihan niya, ngunit kailangan umano muna niyang paalisan ang masasamang tao at pinabalik na si Nasha sa pagtulog. Huling umatake ang mga beat kay Fo at doon sinabi ni Misha na mangyayari rin kay Fo ang nangyari sa mga bata sa simbahan nito. Nagulat si Fo nang marinig iyon at tinanong kung anong nangyari kina Karen at sa mga bata, nang bigla itong atakihin ng beat sa likod na siyang nagpabagsak kay Fo. Sa kalagitnaan ng pagbuhos ng nyebe, habang nag-iisip ang mga bata at si Karen sa kaligtasan ni Fo, napansin ni Karen ang Ryukon troops na palapit sa kanila. Agad silang tumakbo papunta sa loob ng simbahan, ngunit pinaulanan na agad sila ng Ryukon ng bomba dahil sa utos ni Misha na sirain ang pwesto ni Fo at walang iwanan na makakaligtas. Nang makapasok ang mga bata sa simbahan ay hinarap ni Karen ang Ryukon. Sinabi ng mga ito sa kanya na dahil malapit sila kay Fo ay itinuturing na rin silang traidor na dapat parusahan. Nang atakihin ng mga ito si Karen ay dumating doon si Karen, bagay na ikinagulat ng mga ito. Gamit ang Spring Thunderbolt, ay inatake ni Karen ang Ryukon na siyang nagpabagsak sa mga ito. Agad na kinumusta ni Karen ang kapatid, ngunit hindi pa rin siya nakikilala nito at tinanong pa kung isa siya sa 4 na kabalyero. Maya-maya pa ay lumabas ang mga bata upang alamin kung ligtas si Karen. Agad na umalis si Karen at ipinagbilin kay Karen ang pangangalaga sa mga bata dahil iyon umano ang mensaheng nais iparating ni Fu. Nagpaabot din si Karen ng mensahe kay Fo na wala iyong dapat ipag-alala sa kanila, at maghihintay lang sila sa pagbabalik nito. Natigilan na lang si Karen at bago umalis ay sinabing makakarating kay Fo ang mensahe nito. Dahil napansing magkamukha ay itinanong ni Shadow kung sino iyon, ngunit hindi sumagot si Karen. Sa Imperyo, hindi pa rin nakakahanap ng access code si Takamiya dahil ngayon lang siya nakagamit ng ganong ka-advance na security system ng computer. Napansin ni Takamiya na ang computer mismo ang nagbibigay ng utos, kaya ibig sabihin ay mayroon na iyong artificial intelligence. Sinabi ni Hokuto na kung ang kamalayan ng Emperor ay nakatanim sa main computer, ang artificial intelligence na iyon ay ang isip talaga ng Emperor. Napansin ni Teppei ang gumagalaw sa monitor hanggang sa unti-unti nang mawala ang mga datos. Halos mawala na ng pag-asa si Dr. Shutai pero sinabi ni Hokuto na magtiwala lang sa kakayahan ni Takamiya. Kung masusuri lang sana nila ang frameset ng AI, makukuha nila ang code pero hindi nila iyon magagawa dahil naghahanda si Eramis dahil alam ni Hokuto na may plano ito. Ipinakita ni Max ang patuloy na pagtaas ni Raphael sa tore, bagay na ikinagulat ni Hokuto. Ipinaalam nila kay Takamiya na kumikilos si Raphael ayon sa utos ng main computer, at tumataas ito papunta sa silid ng main computer. Napansin din ni Hokuto na nagbabago si Raphael ng anyo batay sa mga bagay na kinain nito. Ibig sabihin, magsasama ang halimaw at ang Emperor. Laking gulat ni Takamiya nang muling mag-activate ang defense system ni Raphael. Para sa kanya ay malaking pagkakamali na hinayaang lumaki ang halimaw na ngayon ay malapit ng sakupin ang isip ng Emperor. Sinabi niya kay Teppei na dapat iyong mapigilan kaya agad itong kumilos kasama si X. Dahil nagsimula na ang nalalapit na katapusan ng sangkatauhan, tanging ang pagkatalo na lang sa halimaw ang paraan para matigil iyon, kaya kumilos na rin sina Hokuto at Max. Nagawang iwasan ni Teppei ang mga laser nang biglang makasalubong nila ang galame ng halimaw at sinundan ang butas na sinuotan nito. Laking gulat ni Teppei nang makita ang huling pagbabago ni Raphael. Samantala, sinabi ni Misha kay Nasha na huwag munang gumising at doon nito naalala ang sinabi niya 300 taon na ang nakalipas. Nagtalo sila noon ni Nasha tungkol sa totoong katauhan ng Emperor. Sinabi ni Nasha na ginagamit lang sila at ang siyensya ng Emperor para makagawa ng kasamaan sa mundo, kaya marami ang nagdurusa. Ngunit sinabi ni Misha na huwag magsalita ng ganon si Nasha dahil magagalit ang Emperor. Sumagot si Nasha at sinabing kung sasabihin ng Emperor na matulog siya habang buhay ay malugod niya iyong tatanggapin dahil ayaw niya ng walang hanggang buhay kung magiging demon siya. Nagulat si Misha sa sinabi ng kakambal nang bigla itong mapaluhod. Humingi ng tawad si Misha dahil kailangan niyang siguraduhin na mamuhay sila ng mapayapa, at iyon lang ang kaya niyang gawin. Pero bilang kapalit ay nangako si Misha na manatili sa tabi ni Nasha upang protektahan ito habang buhay. Huling bumangon si Fo at sinabing nais pa rin niyang malaman ang totoo. Doon ito inatake ng kambal na beat pero nagawa yung pahintuan ni Fo nang tumugtog ito ng kanyang violin. Galit na sumigaw si Misha na patayin si Fo, kaya unti-unting kumilos ang kambal na beat, ngunit napatalsik iyon ni Fo gamit ang funeral bone. Dahil doon ay sunod na umatake si Misha at ibinato ang kanyang sandata kay Fo.
Tumama iyon sa dibdib nito kaya masayang-masaya si Misha dahil nanalo na umano siya. Binanggit ni Fo ang pangalan ni Lily at Quattro at tinanong kung ang magkapatid ba ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Sa makapal na libro pala tumama ang sandata ni Misha kaya buhay pa si Fo at lumapit ito kay Ron. Napaatras si Misha nang papalapit sa kanya ang dalawa at nang biglang magsalita si Nasha at sinabi kina Ron at Fo na alam din ng dalawa ang totoo sa kanilang puso. Sinabi ni Nasha na ang liwanag ng pag-asa ay nasa lungga ng halimaw ngayon, ngunit may panganib. Naisip ng dalawa na si Teppei ang tinutukoy ni Nasha kaya agad na kumilos ang mga ito para iligtas si Teppei. Naglakad din paalis si Nasha at sinabing hinayaan niya na ang kanyang katawan na maging halimaw. Walang ideya si Misha sa binabalak ng kakambal at wala na itong nagawa pa. Nagmamadaling ginawa ni Takamiya ang kanyang trabaho dahil unti-unti nang nilalamon ng virus ang datos, ngunit biglang nawala na lang iyon. Dahil patuloy ang pagtaas ni Raphael sa tore, naisip ni Teppei na magsama sila ni X upang matalo ang halimaw kahit pa ang kapalit nyon ay ang kanyang buhay. Gamit ang Shining Knuckle ay umatake sila sa halimaw ngunit hindi man lang iyon naapektuhan ng liwanag. Maya-maya pa ay dumating na doon sina Fo at Ron at sinabing tulong-tulong nilang haharapin ang halimaw. Dahil si Teppei na lang ang huling hibla ng liwanag ng pag-asa para sa buong sangkatauhan, sinabi ni Fo na hindi niya iyon hahayaang lumabas. Dumating na rin si Hokuto at sinabing dumating na ang itinakdang oras ng muling pagsasama-sama ng apat na kabalyero. Habang papunta sina Shadow at Karen sa imperyo dala ang tipak ng liwanag, nakasalubong nila ang beat na si Rosemary at si Eramis. Inisip ni Karen na hanggang ngayon ay tutol pa rin si Eramis sa kanya kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kalabanan ito dahil may misyon pa siyang dapat tapusin. Inatake niya ito gamit ang Spring Thunderbolt ngunit nabasag lang iyon ni Eramis at nakuha ang capsule. Sinabi ni Eramis na hindi niya gustong makipaglaban at naroon siya upang sabihin kay Karen na kailangan nitong dalhin ang capsule kay Takamiya na kasalukuyang nasa kanyang silid sa tore sa lalong madaling panahon dahil tapos na ang pagbabagong anyo ni Raphael. Ibinigay na ni Eramis ang capsule at binalaan si Karen na huwag mag-aksaya ng panahon. Samantala, habang nasa silid pa rin ni Eramis si Takamiya ay dumating doon si Dr. Shutai kaya naisip nito na magtulong sila na muling mabuksan ang main computer. Sabay-sabay na inatake ng apat si Raphael, ngunit walang pinsalang nangyari sa halimaw pero wala silang ibang magagawa dahil kailangan nilang pigilan ang galaw ni Raphael sapagkat bawat segundo ay mahalaga. Nang kumilos na sina Hokuto ay biglang sinira ni Raphael ang katawan ni Max. Dahil doon ay lumipad pataas sina Teppei at X upang umatake, ngunit maging ang dalawa ay walang nagawa dahil pinuluputan sila ng mga galami ni Raphael. Naglabas ito ng malakas na enerhiya na siyang nagpahina sa dalawa. Sinabi ni Max na hindi niya na marinig ang tibok ng puso ni Teppei sa mga puntong ito. Nakita ni Shadow ang inilalabas na enerhiya ni Raphael mula sa labas ng tore at naramdamang nasa panganib sina Teppei at X, ngunit ang layunin ng pagpunta nila doon ay ang maihatid agad kay Takamiya ang capsule. Nagising si Teppei sa kakaibang lugar at napatanong kung iyon na ang kabilang mundo. Napamilyar si Teppei sa mga petals na pumapatak at doon pumasok sa isip niya ang bulaklak ng kamatayan kaya inisip niyang patay na nga siya. Isang boses ang narinig niya at nagsabing huwag siyang mag-alala dahil bulaklak na nakapagpapagaling ang mga iyon. Tinanong ni Teppei kung sino ang pinagmumula ng boses, ngunit sinabi nito na matagal niya nang hinihintay si Teppei at ang isang tao na pinakamamahal ni Teppei, si Takamiya. Dagdag pa nito na si Teppei ay tunay na uri ng nilalang na isinilang minsan lamang sa mga siglo na dala ang liwanag ng araw. Muling nagkamalay si Teppei at agad na kinumusta si X na kasalukuyang nakakaramdam ng bagong lakas na dumadaloy sa katawan nito. Nakita iyon ni Max at sinabi kay Hokuto na mukhang may himalang nangyari dahil muling bumalik ang lakas ni Teppei. Inisip ni Fo na si Nasha ang may gawa niyon dahil naramdaman niya na rin ang ganun noon. Maya-maya pa ay lumabas na ang apat at doon nila nakita si Nasha. Nalaman ni Teppei na iyon ang nagligtas sa kanya kaya nagtaka ito kung anong klaseng nilalang si Nasha. Sinagot iyon ni Fo at sinabing ang kambal na sina Nasha at Misha ay kinatawan ng Emperor bagay na ikinagulat ni Teppei at mas lalong nagtaka kung bakit siya iniligtas ni Nasha. Sinabi ni Fo na hindi lang siya iniligtas ni Nasha kundi maaring inakit din nito si Raphael sa pinagtataguan gamit ang sarili bilang pain para maiwasan na magsama ang Emperor at si Raphael. Sumigaw si Misha at sinabi kay Nasha na lumayo kay Raphael pero sinabi nito na kung hindi nito pipigilan si Raphael ay maraming inosenteng tao ang mamamatay at hindi nito hahayaang mangyari iyon. Sinabi ni Misha na manalig lang sa Emperor dahil sigurado umano siya na may rason iyon sa lahat ng yon. Ngunit hindi na kumbinsi ni Misha ang kakambal hanggang sa magalit na umano ang Emperor.
Dahil doon ay tinamaan ng galami ni Raphael si Nasha dahilan para mahulog ito kaya agad iyong iniligtas ni Zeta at Sita. Doon minulat ni Nasha ang kanyang mga mata at sinabing ibabalik niya ang panahong nabuhay sila ng may pag-asa. Maya-maya pa ay sinabi ni Dr. Shutay kay Takamiya na nabuksan na muli ang main computer at iyon na umano ang tiyansa nila na makakuha pa ng mga datos. Sa tulong ni Hokuto at Max, ginawa ni Dr. Shutay ang disket para patayin ang lahat ng virus sa computer. Natuwa ang dalawa dahil gumana iyon kaya naman sinabi ni Takamiya na siya na ang tatrabaho niyon dahil komplikado ang ganong klase ng program at hindi basta mababasag sa normal na paraan. Saglit lang at nagawa naman nga iyon ni Takamiya. Samantala, labis ang pakiusap ni Misha kay Nasha na itigil na iyon pero sinabi nito na wala na itong kinatatakutan pa at hindi na ito tatakas muli. Tuluyang na-access ni Takamiya ang main computer habang sinisira ni Raphael ang katawan ni Nasha at ng beat nito. Pero dahil sa labis na paghihinagpis ay ibinuhos ni Misha ang kanyang kapangyarihan at lakas upang pasabugan ang mga galami ng halimaw. Sa pagbagsak ni Misha ay pangalan pa rin ng kakambal ang sinambit nito dahil ayaw nito na magkahiwalay sila. Sa pagkakataong ito ay sabay na nawala ng buhay ang kambal. Nang mag-restart ang main computer, nakakuha si Takamiya ng sapat na datos tungkol kay Raphael at nalamang sinubukang burahin sa computer na 300 taon na nabuhay ang Emperor. 300 taon na ang nakalilipas, nagtagumpay ang emperador sa paglikha ng mga organikong nilalang mula sa mga di-organikong sangkap. Sinubukan nitong supilan ang mga pangunahing nilalang ng Diyos, ang mga tao. Nalaman ni Takamiya kung paano iyon ginawa ng emperor hanggang sa likhain ng emperor ang prototype ni Raphael. Ngunit maya-maya pa ay naputol na ang linya nila sa main computer. Pero sinabi ni Takamiya na natatandaan niya ang kinakailangang datos tungkol kay Raphael. Pinakamalakas na liwanag ang tatalo kay Raphael pero kung wala ang main computer, wala silang pagkukuhanan upang mag-imbento ng isang device para magawa iyon. Alam ni Takamiya na matinding liwanag na kasing lakas ng araw ang tatalo kay Raphael pero wala silang ideya kung saan sila makakakuha niyon. Nakarating na doon si Karen at ibinigay na kay Takamiya ang capsule. Samantala, nakahanda ang apat na harapin ang halimaw at nangakong hindi sila magpapatinag hanggat hindi ito napapabagsak. Dahil walang ideya si Dr. Shutay tungkol sa tipak ng liwanag, ikinwento ni Takamiya dito ang sinabi sa kanya ni Karen. Taong 1979 nang magkaroon ng meteor crash na tumama sa hilagang parte ng Japan. Ayon umano kay Karen ay iyon ang pinakamalakas na sandata na sapat para matalo si Raphael. Ngunit para kay Takamiya ay hindi ito sigurado dahil sa liit niyon kumpara sa laki ng halimaw. Doon nalaman ni Dr. Shutay na sa loob ng maliit na tipak na iyon ay isang ubod na may kakayahang magkaroon ng napakalawak na nuclear reaction. Agad na ipinahanap ni Takamiya ang equation para sa liwanag, at laking gulat nila sa kanilang nakita. Samantala, kahit pinagtulungan na ng apat ang halimaw, wala pa rin ang mga itong nagawa bagkus ibinalik kay Teppei ang mga pag-atake hanggang sa dumating doon si Karen at sinabing mula ngayon ay hindi na lalaban ng mag-isa si Teppei. Natuwa ang tatlo nang muling makita si Karen at doon nito sinabing na kay Takamiya na ang capsule. Umaasa si Karen na iyon na nga ang maging liwanag ng pag-asa nila. Sa ngayon sinabi ni Fu na isa na lang ang natitira para gawin nila, ang lumaban ng buong lakas at magtatagal hanggat kaya nila. Para naman kay Hokuto, iyon na siguro ang una at huling beses na magkakasama-sama sila bilang apat na kabalyero, at naniniwala siyang kung magkakasama sila ay matatalo nila si Raphael. Doon nag-activate si Max ng kanilang battle mode at inatake ang tore. Ipinaalala naman ni Teppei kay Hokuto na nasa loob pa ang kuya niya at ang iba pang mga tao. Sinabi ni Hokuto na nagbigay pa lang naman siya ng hudyat na naroon sila, at hindi niya sinira ng husto ang tore. Maya-maya pa ay lumapit si Karen kay Fu at sinabi ang mensaheng ipinararating ni Karen. Unti-unting nawawala ang mga equation sa monitor kaya inisip ni Takamiya na si Raphael mismo ang equation. Napansin ni Max na nawala na ng bisa ang shield ng tore kaya ibig sabihin, sa unang pag-atake nila ay epektibong nasira ang main computer, at malaking tulong umano iyon kay Takamiya. Biglang umatake si Raphael kaya sinabi ni Max na pumasok na si Hokuto sa loob dahil masyadong delikado, ngunit sa halip ay inutusan nito si Max na umatake gamit ang lahat ng laser. Napansin ni Dr. Shutay ang pagbabago ng guard system at laking gulat nito nang makitang dumarami si Raphael pero sinabi ni Takamiya na mga parte lang iyon ng katawan ng halimaw na hindi niyon kailangan dahil ang totoong Raphael ay nagtatago sa loob ng malaking baol. Ang Raphael na iyon ang totoong kalaban at sinusubukan yung pagsamahin ang buong computer. Kung mangyayari iyon ay iyon na ang magiging katapusan at isa na lang ang tangi nilang pag-asa. Maya-maya pa ay lumabas na ang totoong equation na siyang magiging paraan nila para talunin si Raphael.
At ang tipak ang huli nilang pag-asa, ang huling liwanag na tatalo sa halimaw. Ipinakita ni Takamiya kung paano nila lulutasin ang equation na iyon at mas nahigitan pa niyon ang liwanag ng araw. Dagdag pa ni Takamiya na may isa pang liwanag ng pag-asa na siyang tanging makakagising sa kapangyarihan ng tipak, at iyon ay si Teppei. Napagdesisyonan ni Takamiya na dalhin ang capsule kay Teppei kahit na masyadong delikado sa labas, dahil kung hahayaan nilang magsama ang Emperor at si Raphael ay malalagay sa panganib ang buong mundo, bagay na hindi hahayaang mangyari ni Takamiya. Naintindihan iyon ni Dr. Shutai kaya nakiusap na lang ito kay Takamiya na bumalik ng ligtas. Maya-maya pa ay nakita nila na malapit nang marating ng totoong Raphael ang silid na kinaroroonan nila, habang ang Raphael sa labas ng tower ay patuloy na nagbabantay. Agad na inalam ni Takamiya ang pinakamalapit na daan palabas at saka kumilos, pero bago iyon ay pinasabog muna ni Dr. Shutai ang mga laser system. Muling umatake ang apat na kabalyero sa halimaw dahilan ng malakas na paglindol sa tore, pero sadyang napakatibay niyon at hindi pa rin natatalo. Maya-maya pa ay napansin nila ang pagbabago ng anyo ni Raphael dahil sa pagsama nito sa main computer. Habang nasa daan si Takamiya papunta kay Teppei, lumabas ang mga nakatagong laser at inatake ito, bagay na ikinagulat ni Dr. Shutai. Bagaman may shield na ang halimaw, hindi pa rin huminto ang apat at gamit ang kani-kanilang kapangyarihan ay sabay-sabay silang umatake dito. Ngunit laking gulat nila nang tumama iyon pabalik kina Ron at Fu. Sinabi ni X na sa ganong klase ng shield ay hindi magagawang tumagos doon ni Teppei. Pilit tumayo ang sugatang si Takamiya at sinabing hindi siya magpapatalo sa mga iyon, habang isa-isang idini-deactivate ni Dr. Shutai ang mga laser. Lakas loob na sumugod sina Teppei at X sa halimaw gamit ang Shining Knuckle, kahit pa ang maging kapalit ay ang sarili nilang buhay. Pilit inilalabas ni Teppei ang kanyang liwanag, ngunit nadurog lang ang kanyang Messiah Fist sa kanyang pag-atake. Habang bumabagsak ay humingi ito ng tawad sa lahat at sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, nang biglang dumating si Takamiya at agad na ibinigay sa kanya ang capsule. Sinabi nito na buksan niya iyon at magliwanag ng higit kaysa ano paman. Ikinwento ni Karen sa mga bata ang nangyaring pagtapos ng apat na kabalyero kay Raphael. Pinalaya ng makapangyarihang mandirigmang si Teppei ang makapangyarihang tipak ng liwanag, at kasabay niyon ang apat na kabalyero na kahit sugatan ay ibinalik ang lahat ng lakas nila para lumaban. Hindi rin ang mga ito iniwan ng kani-kanilang beat dahil ang buhay ng donor ay buhay na rin ng beat. Magkakasama silang lumaban hanggang sa umatake na si Teppei gamit ang tipak ng liwanag, ang totoong liwanag ng pag-asa. Sa pagkawasak ng halimaw, nanembalik ang liwanag at kapayapaan sa lugar.